welcome to our vlog. This is your girl Trisha, together with my guests. Justin Barcelona. I'm Jaira. And I'm Avril. Gian Atuliano. And I'm Christy Manga. So ngayon ay maglalaro tayo ng Never Have I Ever Pamilyang Ordinaryo Edition. So madali lang naman to guys. Ang mechanics lang ay magsasabi tayo ng mga never have I ever natin, yung mga hindi pa natin nagagawa sa buhay natin na nakarelate sa pamilyang ordinaryo. So magkakaroon tayo ng mga ilang never have I ever, tapos fingers down lang kapag nagawa niyo yung never have I ever na yon. At ang magiging thrill dito is kung sino yung may pinakamaraming fingers down ay magkakaroon ng punishment. So, doon ako na-excite. Okay, so simulan na natin kasi medyo na-excite ako kung sino yung mapapunish. Okay, sige. So, hands ready guys. So, never have I ever nakapaglaro sa labas. Yes, di ba? Sobrang Sino? Hindi pa. Sino? Hindi ka pa sa labas? No, unfortunately, hindi pa ako nakakapaglaro sa labas kasi yung parents ko ay strict. Pero medyo nakakaingit din kapag makikita mo yung mga bata na naglalaro sa labas. Yung makikita mo nagtatawanan sila tapos ikaw nasa bahay. May experience ba kayo doon? Meron. Strict din ng parents ko pero matigas ulo ko. Lumabas ako. Gusto ko lumaro eh. Ito pa yung nag-hands down sa atin. Kamusta naman yung experience mo doon? Wala, gusto ko rin maglaro. Matigas ulo. So nandun yung Chinese garter Ako naman, lalabas lang ako siguro pag kasama yung mga kuya ko. Ganon. Or pag sinusundo ng kasama sa bahay. Ang kalama sa bahay. Ganon. Same. Sobrang, dapat na-try mo ng bata. Tagapagpaalam. Sobrang saya talaga. Ewan ko yung Chinese garter nga, hindi ako marunong tumalon. Number 2 pa lang namamatay na ako. Ikaw ba Manga? May na-experience ka doon? Maganda pag sa labas maglaro kasi may experience mo yung mga kabataan mo dati. True. So ayun na, advice lang guys. Mukha ka lang baluga, amoy araw ka, pero masaya. Ayun naman, pero masaya. So para dun po sa mga kids na nanonood ha, siguro okay lang po naman maglaro sa labas. Kasi andun po yung enjoyment, kagaya po ng mga sinabi nila. Pero siguro ay restrict din natin dun na kapag madilim na is, uuwi na din tayo. Kasi nagets ko din naman yung pagpaprotect sa akin ng mga magulang ko. Pero though may disadvantages yon. So, sino na ang ating susunod na never have I ever? Ako naman. Oh. Never have I ever nagjowa ng maaga. Ano pa yung consider na maaga? Yung Minor ka pa lang, nagjowa ka na. Gano'n. So, consider pa pala ako, no? So, harap ang lola mo. Can't relate ba? Anong experience mo doon sa pagjojowa mo? Sobrang immature pa namin nun. Kaya, Immature! ayun, wala lang, parang puppy love lang talaga siya. Tapos nawala rin agad. Kasi parang puro kilig na pag bata ka pa. Yeah. Tapos away-away ka no. So, ako naman ay 17 ako nung nag-boyfriend. And, Hindi, natuyang na din kasi sa generation oo. natin. Iba, 14 may jowa. Pero till now ay kami pa rin. So, I was 17 and then 21 na ako. Yeah, marami namang struggle. So, ayun, siguro mako-consider pa rin at relating dun sa pamilyang ordinaryo, bata silang nagkaanak. So, nandun yung, yung commitment nyo na dapat hindi kayo gagawa ng hindi pa dapat kapag nasa minor age pa lang kayo at yung pag-i-engage natin, di ba, sa premarital sex, yan. Golden rule yan, wag ibibigay ang hiyas. Kasi mahirap ang buhay. Na never have I ever natin, guys. Never have I ever is sino yung nag-bisyo na? Bisyo? Anong klaseng bisyo? Siguro nag-try managarilyo, uminom ng alak. Yan sa topic na pamilya ordinaryo, yung bisyo nila doon is yung rugby? Rugby. So, nakakahay din pa. May substance na nakakahay ang rugby. Kasi yun yung parang way nila, parang hindi nila maramdaman yung gutom na nararanasan True. nila sa kalsada. Pati minsan, humihingi sila ng pera pag ganun lang nila. Oo, yun. Ayun na nga, doon naman susunod yung ating
Diyan Wala kasi, naman siguro sa atin dito nagrarabyano. Umami na kayo. siguro pag nagdidikit lang ako ng sapatos ko yan, nakakasinod ako guilty. Talagang ganit na gamit. Parang ang bango nga niya. So yun, meron siyang mga addicting substances. Oh. Next natin sa Never Have I Ever ay Never have I ever nangupit or nagnakaw. Ay, nako. nagupit. Nangupit. Oo, nangupit. Aminado ako dyan. Aminado ako dyan. Kami dati. Hindi ako magiging hypocrite dyan kasi nung nagkaroon kami ng tindahan is nakakapangupit ako ng snacks. Di ba? Same. Nagkaroon din kami ng tindahan dati. Oo. Kaya relate. Pero basta sabi ko naman, sasabihin ko naman sa parents ko na, Mami, nakupit ako ng ganito. Ako aamin ako, pag nakuha ko na. Oo, ganun din naibili ko na ako. siya. Naibili ko na. Tapos pag hinanap yun, tsaka lang ako. Nakaka-guilty kasi. Pero dapat hindi tayo maging proud doon, di ba? Oo, hindi pa rin dapat. Nasa 10 utos yan, pasintabi sa Pero mga hindi syempre, dahil mga Christian. bata pa naman Oo, tayo. bata pa naman tayo Bata noon. pa tayo Oo. noon. Wala pa tayong So, ayan, payo na lang po dun sa mga nanonood na minor at sa lahat na din po is masama po ang magnakaw. So, Yeah. yun na po kaming gayahin. kahit kupit man yan, masasabi nilang magnanakaw. Oo, kasi ang magnanakaw ay kakambal ng sinungaling. Pareho na yan. Our next Never Have I Ever. So, sa akin, ano ba maganda? Never have I ever nabudol or na-scam. Ano yung nabudol? Yung parang sobrang bilis mo agad magtiwala dun sa tao kahit nakakilala mo Ako na. noon, siguro. Yung sama ko nang sama sa matatanda na sa kakilala to ng papa ko, gano'n. Ay, grabe yung trust issue ko eh. Hindi, nagka-transition na lang ako nito na lang eh. Pero noon, talagang tiwala din agad ako. Tiwala Kaya, talaga. ready din ako ng high school. Ewan ko ba, yung mami ko kasi malaki ang trust issue ng mami ko. So, siguro lumaki na ako ng may trust issue. Sabihan ka na agad ni mami mo na huwag kang sasama sa ganyan, kung sino man ang ganyan. Well-trained na to. Mm. Well-trained na to. Tsaka dyan sa mga napapanood ko pa lang na film, yun nga, relating ulit dun sa ating topic na pamilya ordinaryo, yun na nga, mahirap po yung magtitiwala tayo Di ba basta-basta. nauuso yung nangunguha ng bata? Yun. Oo, mukha pa naman akong bata gawa ng height ko. So, medyo nakakangalay pala to. Sa our last Never Have I Ever, last na ba to? Oo, last. Yes, last na. Our last Never Have I Ever ay, sino yon? Oh, siya na pala. Kinainit dyan eh. Never have I ever. Sino sumagot na sa magulang? Ay, Oh my God. sorry po talaga. Sorry. Kasi hindi mo iiwas sa mga tuwiran eh. Ako sasagot lang sa magulang sa isip lang, pero yung Pabokal. pabokal hindi ko pa nagagawa masyado. Nakakatwiran siguro. Ako din. Oo. Nabigla lang po ako. Nadala lang ang emotion. Oo, yung gano'n. Oo, may ganun kasi madadala ka ng emotion Init na mo. ng ulo mo, sumabay pa na gano'n, Yan. pinagalitan ka pa. Eh di sumagot ka na kinatwiran. Pero masama din naman yun. Masama din yan. Masama yun. Walang masamang mga tuwiran ha guys. Pero yung pagsagot nyo ng pabalang na mababastos yung mga parents word natin. muna. So, sino ang may pinakamababa? Ako, dalawa lang. Ayan siya. Hindi lang. Ayun siya. Ay, tatlo pala. Winner natin. Ito pala ang winner May natin. punishment. So, ayun ga. Ano nga ba? Bakit natin pinag-uusapan tong Pamilya Ordinaryo? So, isa siya sa the best movies na napanood ko. Na napanood namin. At siguro ay napanood nyo din. Kasi ang ganda niya talaga. Nandun yung realism nung film. Kasi ipinapakita doon kung ano talaga yung buhay sa kalsada. Diyos ko, kahit dito sa probinsya o lalo sa Manila, marami ka talagang makikitang batang lansangan na talagang mahahabag ka or even yung mga matatanda. Kasi ayan, pinapakita sa Pamilya Ordinaryo at kung paano nawala yung anak nila at paano sila nag-thrive sa buhay nila. At saka kung paano sila namuhay sa lansangan, tsaka kung paano nila hinarap yung mga problema na nangyari dun sa kanila. Maraming nakarelate talaga. Madami siyang aral na binibigay Siyempre, sa atin. Lalo na sa atin na mga kabataan din, pwede siyang maging maging aral. Yes. Lalo na yung pag-asawa ng maaga. Oo. Huwag magtatanim ng galit sa magulang.
At nakikita naman natin, hindi lang yun yung, pinapakita din yung isyong panlipunan na grabe talaga ang kahirapan dito sa atin. Abuso sa mga Yung porket katulad. mahirap ka, iba na yung tingin nila sa'yo. Diyan din pumapasok yung stereotyping kasi minsan 'di ba mga experience natin na ayaw minsan natin magbigay ng limos kasi parang iisipin mo ipang bibisyo lang o ipang susugal lang nung magulang nila. 'Di ba? Kasi aminin natin, naiisip natin na ganon. Diyan nasusubok yung judgment natin or yung prejudice natin sa mga poorest of the poor kung tawagin. At saka sobrang nakakahanga talaga yung ginawa ni Jane, no? Kasi ayaw niya talaga na mapaltan si Baby Ano nga pangalan? Baby Oo, Arjan. si Baby Arjan. Arjan. Kasi bilang ina, sobrang napakahirap yun sa kanya. Kahit na, di ba, may nakita na silang baby, hindi niya hinayaan na makuha yung bata na yun. Kasi syempre naranasan nila mawala ng anak hindi nila hinayaan na mangyari din dun sa pamilyang pinagkuhanan nila ng baby. Kumbaga, binalik niya talaga yung bata. Kasi syempre kawawa din eh. Pati yung parang tumusok sa puso ko, yung tinanong siya ni Aris na paano kung maganda na buhay ni Arjen? Ni Arjen, kukuhain mo pa rin ba? Sagot ng nanay, oo naman, anak ko yun, kulang ako kapag wala siya. Alam mo yun, Dala-dala niya yun 9 months, Oo. tapos mawawala lang in once na Oo, ganyan. ang hirap din talaga. Diyan mo talaga maaano na, ang hirap talaga kapag mag-engage ka dun sa premarital sex. Kasi isa din yan sa problema dito sa atin kung bakit nag-overpopulate ang isang lugar. Yan, isa yan sa nagiging sanhi ng kahirapan. So, isa na din dyan is, kaya isinokase dito sa film na to ang do's and don'ts tsaka yung mga aral na makukuha natin na isa na yan. Huwag tayong mag-engage sa mga hindi pa naman dapat dahil kaya merong mga limitations ay para na din yun sa ikabubuti natin, 'di ba? Ang mahirap kasi doon, syempre nasa kalsada na sila. Wala silang sapat na kaalaman kung paano ba yung tamang gagawin para mangyari yun, yung mga ganong bagay na mag-anak agad na maaga. Na imbis na nag-aaral sila, nasa kalsada sila, 'di ba? Namamalimos. Kasi sobrang talaga ng kahirapan eh. Kasi yun yung parang naging rason din talaga kung bakit kung ba't nila naging nagawa ganun. yun. Oo, dyan din talaga showcase yung kahirapan sa atin na ba talaga hindi lang sa normal na basis, hindi lang yung pinagdadaanan sa kalsada, marami siyang sangay na ipinapakita. Sa tingin nyo, kung meron silang sapat na edukasyon, sa palagay nyo mangyayari sa kanila? Siyempre hindi. Hindi, di ba? Hindi, Pati kasi feel ko, nasa gabay din yun ng magulang eh. Kaya din naman umalis si Jane sa puder ng mama niya is kasi nga yung mama niya is nagsusugal. Tapos ayun. parang ibinebenta din ata siya, di ba? Tama? Diba? Yun, ibinebenta din siya. Kaya, ginagamit, para magkapera. Kaya Wala umalis silang din siya. maayos na kinalakhan, hindi okay yung environment nila. Kaya no choice siya kundi umalis, syempre, di ba? Yan, nagsisimula din talaga sa ating magulang, sa pamilya natin, ang talagang Magulang din. magiging build up ng ating magiging behavior, ng ating attitude at ng ating pagkatao. Kaya hanga rin din talaga ako kay Jen kasi hindi siya naging katulad nung nanay niya. Kumbaga, mahal na mahal niya yung mahal anak niya. Kasi nawala talagang balisang-balisa siya. I mean, sinong magulang na hindi, di ba? Siguro yung magulang hahanapin nun. yung anak mo. Walang Grabe, yun, yung magulang na yun, promise na inis ako. Kumbaga kahit na ganun yung nangyari nung nandun siya sa puder na nanay niya o ganun yung ginawa sa kanya nung nanay niya, hindi pa rin niya in-apply yun dun sa pagpapalaki niya sa anak niya. Kaya sobrang talaga kay Jane. Saludo talaga sa kanya. Pati yung humihingi siya sa magulang niya ng tulong. Sabi niya wala akong may bibigay na tulong, hayaan mo na lang. Ha? Nanay ka parang ganyan eh. Parang hindi ka niya din yung bata kasi. At parang wala siyang pakialam. Oo, kadugo niya din. Dugo at laman din. Diyos ko naman. daw siya. Doon sa lipunan na hindi tinatanggap yung mga katulad nilang mahirap. Mahirap. Anong masasabi nyo doon sa mga katulad Ayun, nung- nakakainis din dun sa part na humingi sila ng ng tulong na makita yung CCTV footage mo. Yung sa CCTV footage pa lang. Sa pulis ako Oo. Sa polis nakakainis, di ba? Parang
sobrang nakakahabag kasi sila yung may kapangyarihan pero hindi sila yung tumutulong. Parang power tripping, kumbaga. Ginagamit nila yung kapangyarihan nila para mang-abuso ng ibang tao. Grabe talaga ang narcissism. Oo, ganun na din. Kasi syempre ginamit niya yung, si Jane. Yung kahinaan ni Jane. Mm-mm. Papakita mo yung ganito mo para tulungan ka. Aba, hindi. Oo, grabe. Mali yun. Grabe, mahirap din talaga maging babae. No offense. Oo. Ay, kahit No offense. Kahit lalaki na. So, Naabuso din. we advise everyone na talagang huwag kayong papayag na gamitin ang kahinaan ng kahinaan ng kahit nino sa inyo. Kasi, Oo, may boses kayo, lumaban kayo guys. Ang galing lang din ng film na yun, talagang yung reality ng buhay, napapakita nila kung ano yung nangyayari sa, kagaya sa, napaka-realismo Oo, talaga. Oo. Kung kailangan baguhin, Oo. kailangan baguhin. yung talagang pag humingi ka ng tulong, pag mahirap ka, Talagang naku, mapapaiyak hindi mo maaasahan, ka. matutulungan ka Kasi agad. totoo. Kumbaga, kailangan mo na may kapalit eh. Oo, Sa lahat laging ng ganun. bagay. Yan ang sinasabi na yung hustisya para lang talaga sa mayaman yan. Kung may pera ka, bida ka. Kung hindi, wala Talo ka pag Oo, mahirap talo ka. Oo. Tunay. If gusto niyo panoorin yun, nandiyan lang po sa baba. Click on the link below, guys. Okay, so let's wrap this up, guys. So, alam nyo na, you know the drill. Yung punishment ni Justin ay makikita nyo sa part 2 ng aming video. Bye, guys! A muna kayo. A! Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you.